bilang isang mangangaral, pananagutan po namin sa Diyos ang tao. Pananagutan namin sabihin ang salita ng Diyos. Hindi po kami narito para manghingi ng pera. Wala po kaming ganong intensyon. Narito kami para sabihin ang salita ng Diyos nang walang bayad. Narito po kami para yalo ang salita ng Diyos nang walang bayad. Bakit po kami narito? Sana po pakinggan nyo ito. Mahalaga ka sa Diyos. At dahil may kaluluwa ka, ayaw ng Diyos na ang kaluluwa ninyo ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Ngayon, mga minamahal, mga nakikinig, salamat sa mga nakikinig. Salamat sa mga tengang nakikinig. Salamat po, salamat po. Bakit po napunta ang mayaman sa impyerno? Bakit po napunta? Bakit napunta sa langit ang pulubing si Lazaro? Dahil ba mayaman yung mayaman? Hindi po. Dahil po ba mahirap yung mahirap? Kaya napunta sa langit? Hindi po. May sinabi po ang Bible. May sinabi po ang Biblia kung bakit ang tao ay mapapahamak sa apoy ng impyerno, kung bakit ang tao ay mapupunta sa langit. Nawa po, tumanim ito sa inyong puso. Hallelujah! Oras na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan. Oo, ngayon na. Bakit? Dahil pwedeng mamaya, pagkatapos kong mangaral, ako'y mamatay. Dahil mamaya, pagkatapos kong mangaral, pwedeng ikaw naman ang mamatay. Kaya bago mangyari yun, ang buhay ng tao ay maiksi lamang. Ito po ang magdadala sa tao sa apoy ng impyerno. Binanggit po ng Biblia, walang iba kundi kasalanan. Kasalanan po ang magdadala sa tao sa apoy ng impyerno. Sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kabayaran po ang kasalanan. Huwag mo nyo kalilimutan, mga minamahal. May kabayaran ang kasalanan. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi po sakit lamang, hindi po kahirapan lamang, kundi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tinutukoy pong kamatayan sa Roma 6:23 ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa apoy ng impyerno. Babasahin ko po sa inyo ang kasalanan na magpapahamak sa tao sa apoy ng impyerno. At kung itong kasalanan ito'y ginagawa mo, may oras pa para magpili tayo. May oras pa para magbagong buhay tayo. Kaya po kami narito, hindi po kami after sa pera nyo, hindi po kami after sa anuman. After kami na ang kaluluwa nyo ay magpapahamak sa apoy ng impyerno. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:9-10, hindi po ako nagsabi, makinig po kayo, Biblia po nagsabi. Sabi po ng 1 Corinthians 6:9-10, hindi nyo ba alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa babae o kapwa lalaki, magnanakaw, sakim, naglalasing, nandalait ang kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Binanggit po ng Biblia, kung tayo po ay nakikiapid at namatay tayo nakikiapid, kundi po sa langit ang punta natin, sa impyerno. Yun po sabi ng Bible. Kung tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa babae o kapwa lalaki, ang sabi po rin sa hindi sila magmamana na kaharian ng langit, magnanakaw, sakim, mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal, kung isa ka sa ganitong pamumuhay, kaya narito ang Panginoong Hesus para iligtas ang makasalanan. Kaya pinanganak ang Panginoong Hesus 2,000 years ago para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para iligtas ang makasalanan. Naparito siya para iligtas ang mga lasinggero. Narito siya para iligtas ang mga lambababae. Narito siya para iligtas ang magnanakaw, ang kriminal, ang mga nakikipagpalit sa kapababae
kapwa lalaki, sa mga sumasamba sa Diyos. Si Kristo ay namatay sa krus para bawat isa sa atin na dating alisin ng kasalanan ay patawarin, palayain at iligtas ng Panginoon sa parusa ng kasalanan.